Pabor ang isang kongresista sa mungkahi ni Senate President Tito Soto na amyendahan ng saligang batas para maiwasto ang anilay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Darlene Cai. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Impeachment now is an impossible dream. Pinalutang kahapon ni Senate President Tito Soto na kakausapin ang liderato ng Kamara tungkol sa mga susunod na hakbang matapos ang anyay pagkakamali sa pagpapatibay ng Korte Suprema ng pagiging unconstitutional ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Para raw mawasto ang anyay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices natin. Pabor sa mangkahing ito si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na 1987 pa po ito at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Sa akin pong pananaw, po pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So not in particular lamang dito sa impeachment, bagkus pati rin po sa ibang provision. May tila sumbat naman si Representative Terry Riton ng Committee on Public Accounts tungkol sa sinabi ng mga mahistrado na dapat siguruhin ang due process at mabilis sa pagresolba ng mga kaso sa buong impeachment process. I think they should look at themselves as well on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases. Dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Bit-bit nila ang pagkadismaya sa SC decision habang naghahanda silang tumanggap ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na matapos ang one-year bar rule sa mga bagong reklamo sa February 6. Bagamat kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang, pero hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Ginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House, irrespective of whoever it is. Wala pang tugon dyan ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras.